ay liwanag na nagmula sa kalangitan. Is that in your Bible? But listen to me, malinaw na sinasabi naman sa Biblia, si Pablo kasama ng kanyang mga kasama, nakita nila ang liwanag na nagmula sa kalangitan. Amen. So, bakit tanging si Pablo lamang o si Saulo lamang ang siyang nakarinig ng tinig ng Diyos? Are you with me? That's why I hope and pray, the moment na marinig mo ang salita ng Diyos, the moment na marinig mo ngayon ang tinig ng Diyos, hindi mo alam, you know what, kung saan o anong oras o anong portion saan sa mga oras na ito, paano mo maririnig ang kanyang salita, paano mo maririnig ang kanyang tinig, but be sure na ikaw ay handa saan? Sa bawat salita na iyong maririnig na kung saan ay bibigay ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Why? It's because of that word. Ang buhay mo hindi na muli magiging katulad pa ng dati. Sa pagkakita ng kanyang salita, ang buhay mo ay tunay at ganap na makasusumpong ng katwiran, ng kabanalan. Ang buhay mo ay patuloy na alisin niya mula sa kaliliman. Dahil niya ito patungo sa kanyang kaliwanagan. Is that true? I said, is that true? That's why look at, ano yung natanggap mo sa iyong buhay? The Word of God. Paano mo ito iningatan sa iyong buhay? I hope and pray na alam mo kung paano ingatan ang salita ng Diyos na iyong tinanggap mula sa Diyos ng buhay. Yeah. Amen. Why? It's because the moment na iningatan mo ang bawat salita ng Diyos, I tell you, meron na mabago. Saan? Mula sa iyong kaloob-looban. Hanggang saan? Sa iyong panlabas ng anyuan. Remember that. That's why nung ang Diyos ay nagsalita, let there be what? Let there be light. And there was light. I tell you, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagkaroon ng kaliwanagan. Amen. Why? It's because mula sa kanyang kaloob-looban, you know what? Merong kaliwanagan. Yeah. Did you know His word? Amen. Hindi mo pwedeng sabihin, magkaroon, you know what, ng kaliwanagan kung mismo sa iyong kaloob-looban, hindi mo alam kung ano liwanag. Yeah. That's very impossible. That's why I often pray, you and I as a Christian, when we see the light of God, you know what? Stay there. Stay close. Yes. Closer to that light. Amen. Manatili kang lumapit at palapit sa liwanag na yan. Huwag mo hayaan na lumayo ka sa liwanag na nakita mo. Amen. When you hear His word, you know what? Pakinggan mo kung ano kaya sinasabi. Why? It's because sa bawat salita ng Diyos, ito ay nagbibigay buhay sa iyo. Amen. Ang salita ng Diyos ay malingang nagbibigay ng pag-asa sa iyo. That's why, sa bawat salita na iyong maririnig, sa bawat salita na iyong tinatanggap, you know, pang-hawakan mo ito. Keep it. Guard it. Hold it. Contain it in your life. Yeah. Remember that word? Yes. That's why I tell you, sa matagal na panahon, the reason kung bakit wala pagbabago saan sa buhay ng mga tao, sa buhay ng mga Kristiyano, is because, to be honest with you, we're so religious. Amen. Did you get this? Pag sinabi, we're so religious, ibig sabihin, we are just what? Confined in our religion. Yeah. Hello? Nandun lang tayo nakatali sa ating religion. That's why, when we hear His word, okay, nothing. See you on next Sunday. Again, when you hear His word, okay, nothing. Wala akong gagawin. Why? It's because for you, okay na yun. Ang yung tinanggap mo, I claim it in my life. Pero nung sinabi ng Diyos, walk on it. Lalakaran mo ba yun? And then you started to doubt. Yeah. Struggle. You started to struggle. Amen. That's why, mismo ang salita ng Diyos ay walang kapangyarihan sa buhay mo. Why? It's because sa kaloob-looban mo, you know what? Baliwala ang salita ng Diyos. Yeah. I tell you, ito ang marami sa buhay ng maraming Kristiyano. That's why, listen to me, when you hear His word, on these last things, be sure that you know how to respond. Yeah. Sinabi mo na alam mo kung paano tumugon sa kanyang salita. Do something to His word. Amen. Ito yung oras, ito yung panahon na kung saan sa bawat salita na yung tinatanggap mo, you know what? Hindi mo lang ito pinaniniwalaan, hindi mo lang ito tinatanggap, hindi mo lang ito naiyakap sa iyong buhay, kundi ito ay pilit mo nilalakaran hanggang marating mo ang hangganan nito. Yes. Amen. And that is the Word of God. Yeah. Amen. Amen. Last night, you know, pero akong dalawang tao kinausap. Yung kami nasa loob sa sakyan, pauwi na kami galing
then sa practice, sa worship team. Ino-open nila yung nasa heart nila kung ano yung business na pasisimulan nila on this year. Before to end this year, so yung isa nagsabi sa akin, Pastor, before to end this year, mag-start ako ng business. Careful. You know what? I thank God for that. Amen. The moment that I became on, why? It's because I know it is the will of God. Yes. Why? You know, this morning, let me tell you this. No, Careful. habang naliligo ako around 5 o'clock in the morning, and then, sabi ko, I don't know, but most of the time, no, Ito na yung tama mo. habang nasa CR ako, mas doon ako nakaka-receive ng mga word. I don't know. Don't try me. Oo nga, may tayo. Yeah. No? And then, sabi ko gano'n, no, for me, hindi na bago yun. Mag-feel mo kaya That's mag-worship true. pag gano'n. And then, sabi ko gano'n sa sarili ko, no, habang inaalala ko yung pinag-uusapan namin kahapon, yung 2 taon na kausap ko kagabi, and then, biglang dumating itong salita na ito, very clear. No, do not desire or mong itiin na ang mga tao sa syudad niyo na mayayaman na, no, ay dadalhin ko sa aming iglesia. No, so mula ngayon, manampalataya ka at manalangin ka na ang mga tao na ngayon ay nasa loob ng ating iglesia, sila ang ating hihiramin para pagyamanin. Yes! You know, it's very clear sa akin yung salita na yun. That's why, it's because before, sabi ko, Lord, no, paano namin pa mas lalo na mayroon pa ang saling kingdom here on earth? It's because we need finances. Amen. Alam niyo yun? Yeah. Amen? We need finances. Amen. No? But, you know, ito yung malinaw na dumating sa akin. Amen? That's why I remember, I think how many months ago, maybe 3 to 4 months or 2 months ago, when I started to prophesy, you know, in the middle or in the midst, you know, of this congregation. I don't know, remember that? Yeah. That God will raise a new Yeah. company of what? Millionaire. Of millionaires inside of this church. Amen. I believe God will begin to fulfill every word Yes, that Lord. He But taking 20 years to released upon Yes. His church. be accomplished, be accomplished, Lord. I tell you, let me prophesy this to you in the name of Jesus. You know what? No, by God's grace, in the name of Jesus, I prophesy that there will be a raising up of a new company of millionaires inside this church to finance Yes. your kingdom, to Yes, finance Lord. the end time ministry, Yes. to finance the advancement of your kingdom here across this city, here across this Yes, nation. yes. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. I tell you, but please be sure, sa puso mo, there is no greed. Right. Yes, Lord. Down. True. Right. Amen. Amen. Last night, nung nandun kami sa sakyan, one of them, kausap ko, I know, no, she did not, no, intentionally nasabihin sa akin yun. But I understand her, no, yung kanyang puso. It's because, sabi ko sa kanila, meron akong tao na nakausap. No? And then, tinitignan ko, no, kung makayanin ko. It's because sinabi ko sa wife ko, sabi niya, tawag nyo, nag-offer siya na at least 2 days, for 2 days, no, tawag nyo, pwede akong work for 2 days. No, sa kanya, but that is for 48 hours. Wow. Ibig sabihin, 24 hours a day. So, kung magkatabi yung araw, that's 24 hours. And then, ina-assess ko yung sarili, sabi ko, I think kaya ko. But then, narinig ko yung concern nitong babae na ito. Sabi
Hallelujah. I know na hindi yung kalooban ng Panginoon. Pastor. Salamat po. Thank God for that. Amen? Salamat po kasi naman yung sumugod namin. Amen? Why? It's because, listen to me, you know kung ano yung sinasabi ko? Gusto niyo malaman kung para saan? It's because I'm preparing for next year. Yeah. Para saan? Para sa pag-build ng ating sanctuary. Amen. Yes. Because we need a lot of money. Yeah. For your information, we have already lots, no, and building right after na mag-recover sa atin yun ng developer. But kailangan pa natin na-expand yung 3 units na yun para saan? Upang sa ganoon, mas magkasya tayo. That's why, we have our own property by God's grace. Amen. Amen. Palapakan natin ang Diyos. So the reason kung bakit dinidesign ang puso ko na to get an extra job, are you with me? To get an extra job, for only one reason. Ano yun? It's because gusto ko mismo, because gusto ko mismo na ako, personally, ang mag-initiate para saan? Para itayo ang anin. Yung lots and building na ibinigay ng Lord sa atin. Which is by next year, by God's grace, yun ay matanggap natin. Amen. It's because to be honest, we need a lot of money para makapagpa-extend, para makapagpa-expand doon sa building na yun. Amen. We need a lot of money. Amen? No, maybe billions. To be honest with you, it's not simple na magpatayo ng building. That's why, I hope and pray kayo mismo meron din kayo desire sa puso ninyo. Do something for the advancement of the kingdom of God. Huwag nyo lang isipin kung ano yung kakainin nyo para bukas, para mamaya, para sa susunod na araw. Isipin ninyo ano ang may contribute mo to advance the kingdom of God. Amen. Amen. Pastor, anong ibig mo sabihin? Pastor, amen? Wala kang ibang ibig sabihin, kundi yun. Why? It's because I prepare myself, I set my mind para saan to advance the kingdom of God. Amen. I program my mind, my life, my heart, para saan to advance the kingdom of God. Amen. Why? It's because I know, the next generation of this church, they have a better future. Amen. The reason kung bakit ko ginagawa ito is because I'm preparing right now the foundation of the next generation of this church. Ang tanong, masama ba yan? No. Bakit sabihin? Maaaring ngayon pa na kayo nakarinig ng bagay na ito, but ang totoo, mas maganda na isipin mo yung kapakanan ng mga susunod na henerasyon kaysa isipin mo lang ang sarili mo ngayon. Yeah. Right. Correct me, Mark. Amen. It's because ayoko na dumating ang araw, you know what, na kapag wala na tayo, o may edad na tayo, o may... Okay, ayoko sabihin matatanda. Okay, may edad lang. No? Kasi baka may mag-review sa akin. Okay? Diba? No? Ito, kung dumating ang araw na yun, na may edad na tayo pare-pareho, except sa mga young people ngayon at mga new generation, amen? Ayaw mo dumating na sila ay mahihirapan saan sa pagbabayad ng renta. Tama ba? Tama ba? Instead na mag-struggle pa sila, why not pasanin natin ngayon yung pwede maging struggle nila in the future? Upang sa ganun maibigay nila ng buong buhay nila to serve God. Amen. Is that good? Yes. No? That's why I want you to think big. Amen. Huwag lang ang sarili natin at isipin natin. Yeah. You know what? It's not impossible na pagyamanin tayo ng Diyos. Amen. Amen. Last night, sabi ko, doon sa dalawang kausap ko, doon sa isang sabi nga, okay, sabi mo sa akin kung pera ka mag-open ng bakery, by God's grace, why? It's because sinabi ko sa kanya, in my heart, gusto ko mag-invest. Amen. Amen.
I tell you, sa bawat businesses na i-open nyo in the church, listen, let me tell you this, sa lahat ng mga bahagi ng pamilyang ito, you know, instead na tayo ay magkaroon ng crowd mentality, begin to open your life. Yeah. Amen. Like for example, meron na sa inyo o meron na sa atin na ngayon ay meron na mga business. Is that true? Yeah. Then begin to open your door. Para saan? So ito, to welcome itong mga tao na ito upang sa ganoon sila mismo, ang bawat isa sa inyo mismo ay maging katuwa to advance the kingdom of God. Amen. I tell you, can you imagine kung ang bawat isa ay magbibigay ng opportunity, ang bawat isa ay magbibigay ng privilege, ang bawat isa ay magbibigay ng alin? Ng kaunawaan sa bawat isa, especially yung meron ng mga experience dito sa business. Amen? No? Kung upang sa gano'n, ma-impart nyo, ma-share nyo sa buhay ng mga tao na ngayon pa lamang or ng ilan sa atin na ngayon pa lamang susubok ng business. I often pray na makita ninyo that we are doing this because we are one family here. No competition in the house of the Lord. Amen. I do business also. Amen. But I thank God why. It's because, listen, sa matagal na panahon, siya yung nagbibigay ng kaunawaan sa amin. No, how to handle things. Yeah. But isang bagay yung tinuro ng Panginoon sa akin for this season. Do not seek for money. Yes. Seek God first. Amen. Yeah. Right. Amen. Amen. It's because habang ikaw ay eager na kumita ng pera, then doon mo napapansin na walang pera dumarating. Yeah. Why? It's because, listen, ano sabi ng Bible? The love of money is the root of all evil. There's nothing wrong about money. If you hate your money, give it to me. Okay? Amen? Amen. If you think your money, no, you don't need your money, just send it. No? Give it to the usher. Amen. Yes, because we need a lot of money for next year. Tama ba? If you think, okay, I don't like my money anymore, how much is that? Like for example, if that is 5,000, give it to me. I can use it. Amen. If you don't like. No. Amen. But listen, where are we? Okay. So, but I think, anong sabi doon? The love of money is the root of all evil. Hindi ang pera ang may problema. Yeah. Ang may problema, yung pag-ibig mo sa salapi. Yeah. Tama ko ba? And this is the reason kung bakit, you know what, sarado ang pintuan ng kalangitan for all His provision. It's because if you are asking God to open the door, I tell you, be sure that you are so connected Yes. Amen. Right. to His mandate. Yeah. You have no other mandate, no, saan? Sa buhay mo, no, except the mandate of the Lord Jesus Christ in your life. And also on this church. Yeah. Amen. Understand? Amen. Please, huwag natin pahirapan yung sarili natin. Amen? That's why, you know, I thank God. Why? It's because we must learn from Him. Yeah. Amen? Siya yung the best na businessman. Amen. So, siya yung the best teacher pagdating sa business. And I think sa lahat ng bagay. Amen. That's why we need to trust Him. Yeah. Amen. Did I share one time sa inyo, like for example, nung ako, if you remember that's a real estate, I'll remember that. One time, did I share it to you? No. Okay, I'm so open, no, and I really admit na pagdating sa math, no, hirap ako. Kala ko ba itong kamagaling? Amen? Calculus is okay. No. Just joking. And then, sabi sa akin one time, nung isang tao,
Sabi sa akin, magkano itong ganito? Okay? So, ang meron na ako is yung computation na meron na ako. Pero ang ginawa niya, nagpa-accept siya or nagpa-compute siya kung in-house yung kukunin niya. I don't have the computation yet. No, para sa in-house. Bigla natalanta yung isip ko. Sabi ko, saan formula mo ba kukunin niyo? No? And then, binaligan ko yung notes ko, but it's okay. No, hindi ako nagpakalata sa kanya. Okay, binaligan ko lang yung notes ko. And then, wala akong makita doon sa notes ko na ito yung formula pagdating sa in-house. Sabi ko nito, ginawa ko yung cellphone ko, open ko, tinry ko mag-compute na mag-compute. Hanggang so, wala akong mag-compute. Sabi ko mali yung computation ko. Ang naghihintay, sabi ko gano'n, nag-pray ako. That's the truth. Nag-pray ako, sabi ko, Lord, I know you are there. Give me wisdom. Amen. No? And please, isama ko na yung formula. That's the way I pray. Yeah. That's the way I pray. Amen? Huwag ka mag-pray ng business and yet specifically wala. Yeah. Lord, give me business. I tell you, huwag mong gawin, no? O huwag mong hayaan ang Diyos na siya mamili ng business para sa'yo dahil hindi siya yung napasok sa business. Ikaw ang mapasok sa business. Is that true? Then kung gusto mo ng business, be specific. Lord, I want this. Say it to Him. Lord, this is my plan. What about your plan? Open your plan. And then kung meron siyang babaguhin, and then alisin mo yung plano mo, and then hayaan mo yung plano niya, yung mangyari. Amen. That is the right way to communicate to God. Hindi, okay Lord, this is my plan. Lord, i-bless mo itong plano ko. Who told you? Then i-bless ng Lord yung ginawa mo. Amen? If you really seek the presence of God, I tell you, when you ask Him, then you wait for His answer. Learn to wait. Matuto kang maghintay. Saan? I'm not saying after 2 years, saka siya tutulog, no? Are you with me? Yeah. But if you think, no, the merong instructional was there, then better for you to do it. Right. Yeah. Tama po ba? Tama po ba? And this is the way I tell you kung paano ako makipag-communicate sa Lord. That's why wala akong pwedeng i-share sa inyo maliban na lamang sa personally sa experience ko sa Panginoon. Amen. And then, meron ako mga tao na, you know what, parents sa kanila, okay, bumili ka ng bahay mo, bumili ka, okay, and then, turn it on, it's okay. Why? It's because for me, no, hindi ko problema yun. Tama ko ba? Hindi ko problema yun. Problema yun, na nung tao, ayaw niya bumili. Tama ko ba? Now, ano ang hinihintay ko? Ang hinihintay ko, ang Diyos na magdadala ng tamang tao para saan? Para, no, magkaroon ako ng sales. Just wait. Kung, if you think, you know what, kung walang dumarating, then learn from Him. Search your heart. Bakit wala? Lord, bakit wala? Maybe meron siya mas gusto mong unahin. Meron siya mas gusto niya na unahin mo. Ibang bagay. Why? Because alam niya, you know what, kung pagsasabayin mo, malidistract ka. That's why maybe this time, you know what, unahin mo kung ano yung gusto niya mangyari. Then after mo na masettle itong bagay nito, and then, let's see. Amen? Tingnan natin. Okay? Kung kawan niyo kung may sinasabi ko. No? That's why, look out. Anong sabi nga sa Bible? The love of money is the root of all evil. No, ang problema hindi doon sa pera. Ang problema is because of our love doon sa pera. Dahil doon sa kondisyon ng puso natin. Why? It's because most of the time, hindi tayo pwede pagkaniwalaan ng Diyos. Amen. We ask million. Ang tanong, para saan yung million? Tama? Bakit ka humingi ng million? Amen? Kung doon sa 5,000, hindi mo alam kung paano mag-tithes. Yeah. Bakit kita bibigyan ng million? To be honest with you. Yes. Amen? That's right. So, and then you are asking for me $1 million peso? Amen. Naaalay ba yung puso natin? Amen. Why? You
ba? Listen to me. Hindi kailangan ng Diyos yung tithes mo. But the reason kung bakit niya sinabi, you pay your tithes upang sa ganun magamit ito para saan? In His temple. Yeah. Are you with me? Amen. Is that true? Yes. Para magamit ito in His temple. Now, para saan yun? Upang sa ganun, no, mas lalo pa na magamit ang alin? Ang pera na ito to advance the kingdom of God. Amen. Amen. Why? It's because once na lumabas ka, I tell you, hindi mo sabihin, dyan na naman sa babaw, lalakarin ko na. Tama ba? Kung pumunta ka ng SSS, may lalakarin ka, dyan na naman yun, sa dash malalakarin ko na. Magsimula ka maglakad ng alas 2 na madaling araw. Pagdating mo doon, alas 7 na, inawang mahaba na yung pila. Sabihin sa inyo, kwarta, bumalik ka na ako, bukas na lang ulit. Kaya gagawin mo, para alas 6 na doon ka na, 1:30, umalis ka na sa bahay mo. Hello? No? That's why, let us, please, no, be open sa bagay na ito. Amen? Amen? No? I hope and pray na kakaintindihan tayo. Are you still here? Are you still here? No, the reason kung bakit tinatawag yung mga bagay ito is because I know, no, I feel, and I sense, that God will begin to raise up a new company of millionaires, a new company of businessmen here inside the church to finance the entire ministry. And that is not, and that is you. It's not for you. Amen. But be sure that wala kang dreams of Right. Yeah, right. Amen! Amen! Gusto mo yun? Ang gusto mo lang yung million. Pero ayaw mo yung Diyos. Right. Nakabibigay ng Please, million. change your mindset. Amen. Amen? True. Pag-uwi natin yung kaisipan natin. Tama mo ba? Why? It's because alam ko, nahihintay na ng Diyos yung tamang araw, yung tamang oras, na totally kaya natin iiwala sa lahat. Amen. Ang buhay natin ay dito sa Diyos. Amen. Lahat sa buhay natin. Kung yun ay dumating na sa buhay mo, I think kapanahonan mo na. Amen. Tama mo ba? Yes. Kapanahonan mo na. Listen to me, walang bata, walang maganda, walang may edad magdating saan? Sa Kairos. Kung yan ay panahon mo na. No? That's why, kung napapansin niyo, most of the time na tumatayo sa inyong harapan, that for example, nag-lead sa ating praise and worship, karamihan po ng mga young professional, hindi ibig sabihin, listen to me, no, but pinili ko sila na sila lang yung mag-lead. No, dahil sila yung mayroong puso para mamuna saan? Sa bahay ng Diyos. Are you with me? That's why I hope and pray, once na kayong tinatagpo ng Diyos ngayon, you know what? Nais ng Diyos na gamitin ang buhay yun. Then be open! Yes. Amen! That's why last night, sabi ko sa kanya, I believe, no, this year, matutuloy yung pagkakaroon ng reshuffle. Why? Reshuffle sa lahat ng ministry. Are you with me? Doon sa mga nasa Asher, doon sa mga nasa Hell, doon saan? Sa lahat ng mga ministry, maybe worship team, no? Or technical ministry, or youth ministry. You know what? Pwede i-reshuffle kayo. Why? It's because nice ng Diyos, they upgrade ka. Amen. Spiritually. Amen. Amen. Hello? That's why, huwag ka mag-murmur. If you think na doon ka sa health, wow, salamat sa Diyos. Ito na yung araw na pinakahintay ko. Mawawala na rin ako sa health ministry. Please, don't say that. Love your ministry. Amen. Mahalin mo yung ministry mo. Why? It's because, you know what? Listen to me. Yun yung dahilan kung bakit ka nagdadamit ng Panginoon. Yeah. But I think, sa dating na panahon, like for example, if I will remove all the ministry inside the church, what do you think? Are you still existing? Amen. Narito ka pa rin ba? Buhay ka pa rin ba? Are you still there sa pintuan? Bakit? Wala naman ng usher ministry Hindi na ako mag-usher. Listen to me. I mean to say, like for example, kung aalisin ko lahat ng title na meron tayo inside the church, ano mangyayari sa iyo? Are you still remain? Are you still going to remain? O
O are you still going to remain dun sa ministry na meron ka? Hello? Amen. Amen. That's why I hope and pray na nagkakaroon man tayo sa pagkakataon ito. Amen. It's because you are not here, it's because of your ministry. Right. Amen. You are here, it's because this is your family. Amen. In fact, sa loob ng pamilya mo, hindi mo naman sinasabi sa mga anak mo, if you are the father of the house, that for example, okay, anak, ito ang ministry.